Ito ang isang halimbawa kung bakit nagkakrak ang hinang natin na nabanggit ko sa nakaraang vlog ko. Sabi ko kay sir, i-preheat muna yung tubo bago ko hinangin kasi medyo makapal at malamig. Pero ang sabi niya, hindi na kailangan, pwede nang hinangin. Kaya ang sabi ko naman, sure? Okay. Pero sa isip-isip ko naman, nag-aalangan pa rin ako. Kaso may kasabihan nga dito na obey first before you complain. Lalo na kung ang nag-utos o nagsabi sa'yo ay superior or boss mo. Kaya kahit minsan na alam nating tama tayo, pero mas may tama ang mga bossing natin kaya no choice kundi sumunod muna bago kumontra. At least, on my part naman dito, nagsabi naman muna ako ng dapat gawin bago ako sumunod. At yun na nga, nag-umpisa na akong naghinang. Pero nakakatatlong joint pa lang ako dito ay nag-umpisa na palang nag-crack yung hinang ko na nakita ng fitter ko. At dahil doon, syempre natigil na naman ako sa paghinang. Nakita ni sir na may crack nga ang hinang kaya nag-request siya ng blue torch for heating. By the way, ang hinihina ko nga pala dito ay stainless na bakal. So, after heating, nag-start na nga ulit akong maghinang hanggang sa natapos na wala nang biyak ang hinang ko. Dito pa lang, makikita natin na mahalaga talaga na sundin ang proper welding procedure, lalo na kung hindi ordinaryong bakal o may kakapalan at maselang tubo ang hinihinang natin. So, yun lang mga kabakal. Just sharing lang naman. Thank you for watching. See you next time. Bye!